Inis na tinapon ni Lindon ang hawak na mamahaling sign pen sa inis. Kalalabas lang sa opisina ni Maureen Del Rio matapos nitong humingi ng karagdagang bayad para sa lahat ng ari-arian ni Beth. Mapakla siyang napatawa, ang lakas ng loob nitong humingi ng pera, gayong sobra-sobra ng binayad niya sa ginang. Ngayon, gusto pa yata nitong pagbantaan ng buhay niya. Hindi naman siya natatakot, pero mas natatakot siya kapag nalaman ng ginang na nandito sa Pilipinas si Beth. Baka mapahamak ito maging ang kambal. Sa naisip ay napatingin siya sa pinto. Nasa labas lang si Beth at posibleng makita ito ni Maureen. Kaya nga ba ayaw magtrabaho ito sa kumpanya? Dahil sa mga ganitong sitwasyon. Kahapon ay si Sheila, ngayon ay si Maureen. Baka bukas ay ang lolo na niya ang bumisita. Miss Bethany, in my office! Pagkatawag sa intercom ay kagad siyang sumandal sa kanyang swivel chair. Ipinikit ang mga mata at gigil na nagmura. That woman, kung pwede nga lang niya ipakulong si Maureen ay ginawa na niya. Ang kaso wala siyang matibay na ebidensya laban dito. Dagli niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Mark. How's the ambush case? Did you find any evidence against Maureen Del Rio? Easy Ace, mahina pa tong humalakak. I'm almost there. Hindi na niya pinatapos ang tawag, hindi yun ang gusto niyang sagot. Napabuga siya ng hangin at agad natutok ang tingin sa pinto noong bumukas yun at iluwa si Beth. Napasandal siya sa swivel chair. Pinasadahan ito ng tingin bago tinagong pangisi niya. Mukhang baliwala ang pag-aalala niya matapos makitang may galit na ekspresyon nito. Tunog pa lang ng suot nitong takong ay alam na niyang mas naiinis ito. Taas noo itong lumapit, muntikan pa siyang magulat nung hampasin itong mesa. Kasabwat mo si Tia Maureen? May diing akusan nito. Pinalitan pa siya nito ng tingin. Tamad niya itong sinulyapan. Mukha namang wala itong gasgas kaya't nakahinga siya ng maluwag. I see you are safe. You may go out. Tamad niyang utos. Napatanga ito pero hindi umalis sa harap niya. Alam niya nanggigigil pa rin ito base sa pagkakapirmi ng mga labi. Makasigaw ka kung tawagin mo ko kanina tapos ngayon may pag-go out ka na? Kinagat niya ang labi upang pigilan ang ngiting kumawala sa mga yon. Iba talaga kapag galit ito. Doon siya mas lalong nababaliw dito. Parang mas lalo tuloy niya itong gustong patahimikin at ipinid sa kama. Ano? Wala ka man lang sagot? Wala ka rin bang paliwanag kung bakit nandito si Tia Maureen? Hindi niya pinansin ang litanya nito. Wala sa sariling napasulyap siya sa sofa na nananahimik. Lumitaw sa isipan niya ang imahe nilang dalawa ni Beth doon at mainit na nagsasalo. Napalunok siya matapos maramdaman ang init sa paligid. Lalo mo pang pinatunayan na kasabot ka ng tiya ko sa pagpatay sa mga magulang ko. Hindi niya pinatapos ang sasabihin nito. Agad siyang tumayot sinunggaban ng mga labi ng dalaga kahit pa may mesa sa pagitan nila. Pinaikot niya ang palad sa batok nito nung akma itong lalayo. Pikit mata niya pinalalim ang halikat noong magkusa itong sumagot. Napangisi siya sa gitna ng halikan nila. Isang linya na lang ang pagpipigil niya at kahit pakatabi niya lang ito kagabi, pakaramdam niya hindi siya magsasawang makasama ang dalaga. Bumigat ang paghinga nilang dalawa. Marahan siyang lumayo matapos maramdaman ng kawalan ng paghinga. Ganon din si Beth na habol ang paghinga nito. Ang kamay niyang nasa batok nito ay marahang bumaba patungo sa bewang nito. Humawak doon ng dalaga tila doon kumukuha ng lakas. Mas napatitig siya sa mga mata nito. Halatang kulang sa tulog at sa mga labing nakaawang. Bakit nandito si Tia Maureen? Muling tanong nito. Niliko niyang tingin sa sofa. I always have dreamt of that sofa scene. Why do I feel like it wasn't a dream at all, Beth? Did you ever try to sneak into my bed before? Seryosong tanong niya sa dalaga. Tila ito natigilan. Hindi siya sigurado kung guni-guni niya lang ba na namutla ito. Pero pansin niyang bahagya itong natuliro. Paano mangyayari yon? Hindi naman tayo close. Bulong nito, napatango siya. What about we try it now? Ano? Ayoko nga, isa pa gumawa ko ng kasunduan. Kinampas nito sa dibdib niyang isang pirasong papel na kanina pa yata nito hawak. Nangunot ang noo niya noong mabasa yon. Literal na napataas ang kilay niya. Gusto mong bayaran kita sa bawat gaming may nangyayari sa atin? Kumpiyansa itong tumango. Yes, Mr. Ocampo, hindi lang yun. Ang halik may bayad, ang haplos may bayad din. At syempre ang pagtatalik may bayad din. Diretsong pagpapatuloy niya sa hindi nito mabigkas-bigkas. Namulang mga pisngi nito.
Hindi libre ang katawan ko, Lindon. Name your price din. Babangis niyang binigkas bago nilukot ang papel at tinapon kung saan. Mabilis niyang nilabas ang lahat ng cards niya. Yung lahat-lahat ng yung sarap ng dalaga. Namilog ang mga mata nito. Wala naman siyang pakialam sa yaman niya. Lahat naman ng yun ay para kay Beth. Wala nang bawian, Lindon. Sunod naman ay mga lupa mo. Hindi siya sumagot, ngunit nilapitan niya ito at hinapit sa bewang. Shall we proceed to the sofa? Umawang ang mga labi nito kagad naman niyang sinunggaban ng halik. Kinagat ang ibabang labi nito upang hayaan siyang magalugad ang loob ng bibig nito. Gigil niyang diniin ang halikan at kulang na lang ay buhatin si Beth. Dinig niyang kumuwala ang ungol mula sa labi nito. Sa gitna ng halikan na mas lalong nagpainit sa kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi siya kailanman makokontento at mas lalong mababaliw sa dalaga. Akmang bubuhatin niya ito ngunit tumunog ang kanyang cellphone. Unang tumigil si Beth dahilan upang mapatigil siya. May tawag, Lindon. Umiling siya at pinatakan ng halik ang mga labi nito. Wala siyang balak na sagutin ang sariling cellphone. Ngunit marahan siyang tinulak ni Beth. Inayos nito ang damit at sariling buhok. Mamaya na lang sa kondo. Sagutin mo na't baka importante. Lalabas na ako. Basta wala nang bawian ha. Sa akin lahat ng cards mo. Ngumisi pa ito na kinaliit ng mga mata niya. Just make sure you are ready tonight. Don't work too much. Get some sleep. Ngumuso ito bago kinuha ang mga cards at walang lingon likod na lumabas ng opisina niya. Niluwagan niya ang necktie at mariing nagmura bago kinuha muli ang cellphone. At mas lalo yatang tataas ang inis niya matapos makita ang pangalan ng Lolo Alfredo niya sa screen. What is it, Lo? Sumandal siya sa swivel chair at pumikit. I want you to go with Sheila. Visit our pawn shop and some of the newly opened restaurants somewhere in Davao and Mandate. Make sure they are all smooth sailing, Lindon. And please take the chance to get to know Sheila. Huwag mo sayangin ang pagkakataon, lalo pat mukhang sa kasalan din kayo mauuwi. Humalakak pa ito na kinapirmi ng mga labi niya. Marunong talagang manginis ang lolo niya. Alam na alam kung paano siya nito pikunin. Sure, but I will go there alone. Matigas niyang sagot, humalakak ito muli. This is not my real apo, Lindon. Ang kilalang apo ko'y matinik sa babae. Kayang bumuntis kahit 10 babae sa loob ng isang gabi. Lo, I am not a teenager anymore. Giit niya. Tumatanda ka na nga, kailangan mo na lumagay sa tahimik. Umayos siya ng upo at balak na patayin ng tawag, ngunit ayaw niya mawalan ng respeto sa lolo niya. Gusto mo man o hindi, sasama sa'yo si Sheila. Aalis kayo ngayon sa mismong hapon. Be there on time, Lindon. I am warning you. Do not make the woman wait. May diing utos nito na kanyang kinamura. Agad na tinago ni Beth ang mga cards sa kanyang bag. Wala naman siyang balak gamitin ang mga yon. Sa ngayon, napangisi siya na wala rin sa isip niyang pagkakita sa kanyang tiyang Maureen. Bigla'y mas na-excite siyang umuwi, hintayin ng gabi at hintayin si Lindon. Tahimik siyang umupo ngunit napaangat ang tingin matapos marinig ang pabagsak na pagsara ng pinto ng opisina ni Lindon. Niluwanan ng lalaki na walang lingon likod na dumiretso sa elevator. Hindi sila tinapunan ng tingin. Saan pupunta si Sir? Wala naman siyang schedule na meeting ngayon. Bulong pa ni Marie. Nangunot ang noon niya at napatitik sa elevator. Hindi niya nakitang ekspresyon nito kaya hindi niya matukoy kung galit ba si Lindon o ano. Pinagkibit niya lang ang balikat niya. Pero noong pumatak na uwian ay walang bumalik na Lindon. Wala ring sumunod sa kanya sa parking lot. Mabigat tuloy ang loob niyang umuwi. Siguro susunod na lang si Lindon sa kondo nila. Pagdating sa kondo, hinanda niyang ngiti sa kambal. Agad na tumakbo sa kanya si Siren at nagpabuhat. Ang bigat mo na, baby Siren. Asar pa niya sa anak. Nanguso ito bago din namang may pagkatsabing itong mga pisngi. Am I being fat, mommy? Ang takang mo kasi, komento ni Sander. Napahalakak siya sa mga anak. Mas lalo na nung umirap si Siren at magpababa. Akmang hahabulin ito ang Kuya Sander niya pero kagad niyang hinawakan sa palapulsuhan. Kain na tayo ng dinner. Pagyaya niya sa mga to, sabay na tumigil sa paglalakad ng dalawa at nilingon ng pinto. Where is Daddy, Mommy? He promised you would sleep here tonight? Inosenteng tanong ni Siren. Sabi niya rin sa akin kanina, baka may iba pang ginagawa. Susunod na lang siguro dito. Suyo niya sa anak, pero kahit siya ay hindi sigurado doon. Hindi niya alam kung saan talaga nagpunta si Lindon. Pero umaasa siyang susunod ito sa kondo. Kaya lang ay natapos na silang mag-dinner. Nakauwi na rin si Manang Lupe at nakapag-ayos na sila para matulog pero wala pa rin dumating na Lindon.
Ayaw matulog ng kambal. Nandun silang tatlo sa sala at hinihintay na may kumatok sa pinto. Kids, ayaw niyo pa bang matulog? Maingat niyang tanong. Nakahiga na sa kandungan niya si Siren at papikit-pikit. Si Sander naman yung nakasandal ang ulo sa sofa. Anong oras na't baka inaantok na talagang dalawa? Maging siya rin kasi inaantok na. What he promised, Mommy? Tipid na sagot ni Sander. Napabuntong hininga siya. Ito na nga bang kinatatakutan niya. Ayaw niya talagang masanay ang mga ito sa presensya ni Lyndon. Pero hindi niya rin masisisi ang mga anak. Kita naman kasi niyang sumaya ang mga ito kay Lyndon. Mabait at maalagang lalaki sa mga anak niya. Tinotoo nga yata nitong pagiging daddy sa kambal. Baka may meeting pang daddy Lyndon niyo. Sleep today tapos baka pagising niyo bukas nandito na siya. Pinasiglan niya ang boses, kinukumbis si mga to at maging ang sarili niya. Napabangon si Siren. Right, ayaw ni daddy na nagpupuyat tayo. Kinunutan ito ng noo ni Sander, ngunit tumayo rin. Mommy, uuwi po ba talaga si daddy? I am not sure, pero baka mamaya o bukas ng umaga. Mabuti na lang at nakumbinsi ang mga ito. Sinamahan niya sa kwarto hanggang sa makatulog sila. Nakaidlip nga rin siya sa kwarto ng kambal noong malingat ay napabalikwas ng bangon. Baka kasi kanina pa kumakatok si Lyndon at hindi niya napagbuksan. Nagmamadali siyang lumabas pero pagsilip niya sa pinaka-main door, wala namang lalaking naghihintay doon nang lumusya at nadismaya. Bagsak ang balikat na bumalik sa loob. Saan naman nagtungong lalaki? Nagalit ba na kinuha niyang mga cards nito? Sa naisip ay binalak niya ibalik nila ang mga yon kinabukasan. Umalis siya sa bahay na malungkot pa rin ang kambal. Pinagawa na nga niya ng pancakes kay Manang Lupe, pero hindi maibalik ang sigla nila. Mamaya sisiguraduhin niyang isasama na si Lyndon. Pagdating sa top floor ay dediretso na sana siya sa opisina ni Lyndon kung hindi siya pinigilan na Mary sa siko. Hindi pa pumapasok si Sir, anito. Ibig mo sabihin wala pa siya sa loob? Umiling-iling ito at kumbit ng balikat. Pinabalikan itong ginagawa sa harap ng computer. Nakakapagtaka nga, madalang lang naman yung malate. Napatitig siya sa pinto ng opisina. Ayaw niya maniwala kahit binuksan niya yun. Tahimik na silid ang bumungad sa kanya. Wala ring tao sa swivel chair. Kinagat niya ang looban at pisngi. Bahagyang nagtampo na wala man lang itong sinabi kung nasa na to. Hindi niya maintindihan na imbis matuwa na walang gagambala sa kanya ay nalungkot siya. Buong maghapon yatang wala siya sa mood magtrabaho. Napapaangat ang ulo niya sa tuwing tutunog ang elevator pero mga empleyado naman ang lumalabas. Nagpapasa ng mga dokumento kay Marie. Ganun ang maghapon niya. Siya lang yatang malungkot dahil mukhang okay naman si Marie. Natutuwa pa nga yata to. Okay lang sa'yo na wala si Sir? Hindi niya mapigilang itanong. Nilingon siya nito. Oo, sulitin mo na't nawala siya dito. Kapag bumalik yun, naku baka maging robot tayo. Ang gaan kaya sa pakaramdam kapag wala palang boss mo. Binuntutan pa nito yun ng tawa, hindi siya natuwa. Mabigat pa rin ang pakaramdam niya. Kahit noong uwian na, tamad siyang nagtungo sa kanyang sasakyan at pinatunog yon. Nag-iisip niya siya ng palusot na sasabihin sa kambal. Malamang nahahanapin na mga ito si Lyndon. Napatigil siya sa paglapit sa sasakyan nung makakita ng pares na itim na heels sa harap niya. Pag-angat ng tingin ay tila tinuklaw siya ng ahas na makita ang tiya Maureen niya. Nakangisi ito pagkaraan ay mabait ng ngumiti. Nagawa pa nitong halikan ang kanyang mga pisngi. How are you my dear Beth? Ang boses nito ay mabini. Akala may totoong nag-aalala. Pinatigas niya ang itsura. Hindi niya balak na kausapin to. At mangiiwas siya nung mahigpit nitong hinawakan ng siko niya. Ano ba? Malakas na winaksi ang siko upang mapabitaw ito sa kanya. Gusto lang naman kitang kamustahin, iha. Dito ka na pala nagtatrabaho sa mga ukampo. Akala may concern ito. Pero may bahid naman ang hinala ang tono nito. And so what? Hindi ba't ikaw naman na nagbenta sa lahat ng yan? May diin ang boses niya. Ngumuso ang ginang, kumurap-kurap na tila ba nagpapaawa. Ako ba? Mali ka, Beth. Napag-utusan lang ako. Bulong nito, nangunot ang noo niya. Napag-utusan, baliw lang ang maniniwala sa'yo. Kumibit balikat to. Gusto ko nga humingi ng karagdagang bayad para sa utos na yon. Napatawa siya ng mapakla. Baliw. Bulong niya bago ito tinalikuran. Ngunit maaga pang ginang at muli siyang hinila sa siko. Akala mo ba nagbibiro ako? Malalaman mo rin ang totoo, Beth. Inosente kami ni Cindy. Hindi siya umimik, binawi lang siko mula dito. Total, nagtatrabaho ka naman pala kay Ungkampo. Baka pwede mo ko ambunan sa sahod mo? Ako na lang naman ang kamag-anak mo, iha. Malambing pa ang boses nito.
Napataas ang kilay niya, nangingisi itong nilingon. As far as I know, mag-isa na lang po ako sa mundo. Nasa libingan ng pamilya ko. Nagtataka nga ako kung bakit buhay pa kayo. Sumiklab ang galit sa mga mata nito. Ang labi naging isang linya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Beth. Sa akin ka rin tatakbo kapag nagkaproblema ka. May diing bigkas nito. Humalukip-kip siya ngunit hindi na sumagot. Hindi siya lalapit sa ginang para humingi ng tulong. Pinalikitan siya nito ng mata bago umikot sa sasakyang nasa harapan. Sumakay ito sa passenger seat. May kasama to. Pagkasari kagad na umugong ang sasakyan at kinumpirma lamang hinala niya. Matapos unti-unting bumaba ang bintana sa driver seat. Umawang ang labi niya sa babaeng may suot na shade at panlalaki ang gupit ng buhok. Gumuhit ang ngisi sa mga labi nito. Ngunit hindi siya nilingon. Nagulantang siya't napaatras nung pinaharurot nito ang sasakyan kahit nasa loob lang ng parking lot. Ate Cassandra, gulat na usal niya matapos maalalang nagmamaneho ng sasakyan. Yun din ang babaeng nakita niya sa mall. Hindi mapigilan ni Beth ang manghina. Katulad dati ayaw niya maniwala sa nakita. Napasugod pa siya sa opisina ni Blake. Dahil doon, tinawagan na lamang niya si Manang Lupit pinakiusapan na manatili sa kondo. Hinabili na niya na rin ito na i-message siya kapag dumaan doon si Lyndon. So ibig mo sabihin buhay talagang Ate Cassandra mo? Sumimsim siya sa juice na pinahanda nito. Ganun na nga't ang malala na sa poder ni Tia Maureen. Baka na malikmata ka lang. Pumikit siya ng mariin bago seryosong nilingon ng kaibigan na prenting nakasandal sa swivel chair nito. Mukha ba ako nagbibiro, Blake? Malinaw ang mga mata ko. Korte ng mukha ng Ate Cassandra ko nakita ko. Kumibit balikat to. Baka kamukha lang, tinatakot ka lang siguro talaga ng Tia Maureen mo. Sabi mo nga nangihingi siya ng pera sa'yo. Baka armas niya yung babae para ambunan mo siya ng salapi. Naliit ang mga mata niya. Gusto niya humindi pero may puntong kaibigan. Muli na naman siyang sumimsim sa juice. Malamang na ganun ngang balak ng Tia Maureen niya. Alam mo, kulang ka lang sa gala. Mag-bar tayo. Tumayo ito at hinila din siya patayo ngunit hindi siya nagpatangay. Hahanapin ako ng kambal. Hindi ako pwedeng gabihin. Ngayon lang naman, Beth. Isa pa nandun naman si Manang Lupe. Counting shot lang, pampawala ng stress. Sa huli natangay din siya nito sa bar and restaurant. Wala pang masyadong tao at hindi pa maingay ang music. Kahit papani nakalma siya dahil doon. Sa bar counter sila nanatili, cocktail drink lang din ang pinili niya. Kahit paano gumaan ang pakiramdam niya, pinilit niya ring burahin ang nakita. Siguro gusto lamang siyang nilangin ng Tia Maureen niya. Beth? Napalingon siya sa nagsalita pero para siyang tinuklaw ng ahas at gusto na lamang magtago matapos makitang si Avril yun. Naalala pa niyang malaman itong may connection siya kay Malcolm. Beth, please, huwag ka ma-awkward sa akin. Hindi ko naman pinasabi sa iba. Nire-respeto kong privacy mo. Agad nito noong akma nito siyang iiwasan. Napalunok siya at napahinga ng malalim. Thank you, Avril. Pasensya na rin, tipid siyang ngumiti sa dalaga. Sa totoo lang, gusto pa rin niya itong iwasan. Pakiramdam niya napapahamak siya kapag malapit si Avril. Kaya lang mukhang pabibo si Blake at nagpakilala pa to. You can join us here, Miss Avril. I'm so glad to meet you. Ani pa nito bago pinaghihila ng high chair si Avril. Pero hindi naman umupo ang dalaga. Napairap siya ngunit ngisi din. Nagpapanggap na naman itong lalaki kahit hindi naman mapanindigan. Hindi na, may kasama kasi ako sa private room. Bumaba lang ako para sa washroom. Nakahinga siya doon ng maluwag. Sumimsim sa alak ngunit pinalakihan siya ng mata ni Blake na tila ba gusto nitong pigilan niya si Avril. Ganun ba? Sayang naman. I do really want to know you better. Pinalungkot pa ni Blake ang boses. At gusto niyang masuka dahil doon. Hindi talaga bagay ditong maglambing. Baka gusto niyo mag-join sa amin? Dalawa lang naman ang kasama ko. Anyaya ni Avril. Wala sana siyang balak na umuo pero nahila na siya ni Blake pasunod kay Avril. Hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya habang papalabit sa private room nila. Dapat umuwi na lang tayo, Blake, bulong niya sa kaibigan. Shh! Nangangamoy boys, Beth! Napairap siya ngunit nabitin sa ere ang katarayan niya matapos makita sa loob ng private room si Julio. Napangat ito mula sa pagkakasandal ngunit kinawayan din siya. Tipid ng ngiti ang naisagot niya sa kadahilan ng hindi magkamayaw sa pagkabugang dibdib niya sa kaisipang nandun din si Lyndon. Pagagalitan ba niya kung kasama nga ni Julio si Lyndon? Is it okay that I invited them? May ingat na tanong ni Avril bago niluwagan ng pagkakabukas sa pinto. Napakuntingin niya sa pares na itim na sapatos. Dumoble pa ang hinala niya nung suminghap si Blake sa tabi niya. Ang gwapo! Bulong nito.
Napalunok siya bago nilingon ang lalaking may-ari ng pares ng sapatos. Kaya lang ay nanlumo siya matapos mapagtantong si Mark yun at hindi si Lyndon. Hawak nitong baso ng beer habang may ngisi sa labi nito. Agad siyang nag-iwas ng tingin noong sinulyupan siya nito. No worries, it is Beth and ani Julio. Blake Pascual. Pakikipagkamay ni Blake. Napailing siya. Malamang natuwang-tuwa to. Sa huli na upo pa ito sa tabi ni Julio habang siya nasa tabi ni Mark. Yun na lang din kasing libreng space. Alam ba ni Lyndon at ng kambal na nandito ka sa bar? Bulong na tanong nito. Diretso siyang kumuha ng baso ng beer. Sumimsim doon bago siya sumagot. It's none of your business. Malamig niyang bulong, nakakaba ang presensya ni Mark, lalo pat alam niya ang background niya. Nahinay itong tumawa. I guess no. Hindi siya sumagot at binaling na lamang ang atensyon kila Avril na nagkakatawaan sa usapan. Gigil na gigil nga si Lyndon na makilala si Malcolm, hindi naman pala kagapuhan, sabi ni Avril. Kwento pa ni Julio, nangunot ang noon niya. Natameme si Avril habang si Blake ay napalagok sa alak. Are you sure? Why do I have the impression that Malcolm can be leveled to Lyndon? Ani Mark na kinalamig ng kanyang tiyan. Am I right, Miss Beth? Baling pa nito sa kanya. Pasimple siyang humugot ng hininga bago pilit ng ngumiti. I don't know. Hindi ko na maalala itsura ni Malcolm. Napatango si Julio. Mukhang ito lang ang walang alam kay Malcolm. Really? Ang bilis mo namang kalimutan ng ex-husband mo? Bulong ni Mark na kanyang kinakuyom ng mga kamay. Nagtagis ang bagang niya. Gusto niyang tumakas at umuwi na lamang. Imbis na makalma siya, napalala lang ang iniisip niya. Buti hindi niyo kasama si Lyndon, inosenteng tanong ni Blake. Kila binigas nitong kanina pa sanang gusto niya itanong. Himala na hindi to kasama ng mga kaibigan. Oo nga, busy ba masyado si Lyndon? Tanong naman ni Avril. Kunwari siya nagbuhos ng beer sa baso niya pero ang mga tingi naghihintay ng sagot. Si Lyndon, ani Mark bago mahinang tumawa. He's in Davao with Sheila. I guess it was their advance honeymoon. Pakwalang tanong nito dahilan upang muntikan na niyang matapon ang lahat ng beer. Did she go home safe? Pagod na tanong ni Lyndon kay Mark matapos nitong tumawag at sabing nanggaling sa bar si Beth. Kakapark lang din niya sa tinutuluyang hotel sa oras na yon. I guess so, kasama niya si Blake. Imbis na makahinga ng maluwag ay nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi mo sinabi sa kanya nasa Davao ka? Dagdag na tanong ni Mark, mabigat siyang huminga. Tamad na bumaba tinungo ang elevator. Pagkapasok ay sinandal sa salamin ng ulo niya. No, I forgot. I want to call her. Can you send me her number? Napahilot siya sa sentido matapos maramdaman ang sakit ng kanyang ulo. Gusto na lamang niyang humilata sa kama at matulog. Panigurado bukas ay bubog sarado na naman siya sa pagod. You sounds tired, komento ng kaibigan, napamura siya. Literal na pagod siya at kasalanan yun ng kanyang lolo. Lolo Alfredo made sure I have no break or free time. Akala yati kalabaw ako para magtrabaho buong araw. Overtime pa. Dinig niyang humalakak ito sa kabilang linya. Gusto ko siguro magtagal dyan sa tabi ni Sheila. That woman, she's acting like as if we are a couple. Hindi siya napailing lalo pat ilang beses itong nagpakilala sa mga empleyado na fiancé niya kuno. Kinumpronta niya ito pero utos daw yun ng Lolo Alfredo niya. Muli na namang humalakak si Mark. Paano ka kakawala dyan, Ace? Hindi siya nakasagot. Sakto naman tumunog ang elevator sa tamang palapag kaya tamad siyang lumabas. I don't know, gusto ko na umuwi sa kambal. Bulong niya. By the way, sinabi ko kay Beth na nasa Davao ka at kasama mo si Sheila. Namilog ang mga mata niya. The heck man? What else did you say? Sabi ko advance honeymoon nyo. Pigil pang pagtawa nito. Sunod-tunod siyang nagmura. Bago pa man siya makasagot ay pinatay na ni Mark ang tawag. Muntikan na niyang maitapon ng cellphone sa gigil. Paano siya magpapaliwanag kay Beth ngayon? Kinalma niyang sarili. Mainit na shower ang kailangan niya upang kumalma siya at mawala din ang pagod niya. Kaya lang pagbukas niya sa hotel room ay lalong init ang ulo niya matapos makita si Sheila na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakaroba lang ito at alam niyang wala itong suot na damit. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi rin sinarado ang pinto. Who gave you permission to enter my room? May diing tanong niya. Gusto niya man itong hilahin paalis doon ay ayaw niyang idampi ang mga palit sa balat nito. Baka sabihin nito'y pinagsamantalahan niya. Lolo Alfredo asked the key. Pinabigay niya sa akin. Bakit? Magiging mag-asawa rin naman tayo. Mapakla siyang natawa. Dream on. Naiiling siyang nagtungo sa maliit na ref at kumuha ng bottled water. Please leave. Matutulog na ako. Tamad niyang utos. Wala siyang narinig na sagot dito. Langit-ngit ng kamang narinig niya. Hindi niya yung pinansin at nilagok na lang ang tubig.
Ngunit napatigil siya sa pag-inom matapos maramdaman ng presensya sa likod niya. Maging ang dalawang palad na pumasok sa loob ng long sleeve niya tumaplos sa kanyang matigas na tiyan. Sunod doon yung paglalapat nito na pisngi sa malapad niyang likod. I'm ready, Lyndon. Handa naman ako maging asawa mo. Handa rin ako mabuntis. Ano pa bang hinihintay mo? Kusa ko namang ibibigay ang sarili ko sa'yo. Ang palad nito yung unti-unti nagtutungo malapit sa pagitan ng hita niya. Bago pa man dumako doon ay maras niyang kinalasang yakap nito sa kanyang katawan. Dinig pa niyang napaigik ito. Paglingon niya, muli lang siyang umiwas ng tingin matapos makitang hubad-baro na to. Wala nang suot na roba. Handa talaga itong magpakababa para sa yaman niya. Pareho lang sila ng gusto ni Beth pero hindi niya makonsiderang mababang babae si Beth. Siguro dahil hindi nagubad ng kusa sa harap niya si Beth, kailangan pa niya itong utusan para gawin yon. Miss Sheila, have some respect for yourself. Don't be a puppet. Isuot mo ng roba mo't lumabas ka na sa kwarto ko. May diing utos niya. Hindi na niya ito nilingon at dumiretso na lang sa banyo. Agad niyang nilakang pinto't binuksan ng shower. Dinig pa niyang pagsisigaw ni Sheila sa labas ngunit wala siyang pakialam, umigting ang panga niya. Paniguradang hindi itong unang beses na magsusubok ang dalaga. Kailangan na niyang tapusin naman trabaho upang makabalik na sa Manila. Pero mukhang gusto siyang manatili ng lolo niya sa lugar na yon. Tinambakan siya lalo nito ng trabaho, hindi na nga lang yung paperworks maging physical na trabaho ay ginawa na niya. Tinignan niya rin ang ilang building nila na hindi pa tapos. Hindi na nakakatuwa na umabot siya ng 2 linggo doon. Hindi rin nakakatulong ang presensya ni Sheila. Lalo lang siyang naiinis na kulang na lang ay gapangin siya nito sa gabi. Lumipat na nga siya ng hotel room makaiwas lang dito. Mukhang mabuntis si Sheila ang plano ng lolo niya. Mapakla siyang napatawa bago uminom sa bote ng beer. Alak na lang ang nagpapasaya sa kanya dito. Lumapit siya sa bintana tinignan ang ganda ng lugar sa ilalim ng mga bituin. Ang balak niya tapusin na lahat ng trabaho sa loob ng 2 araw para makauwi. Mukhang hindi siya sa mansyon tutuloy kung hindi sa kondo ni Beth. Miss na niya ang kambal, maging ang opisina niya. Wala siyang numero sa kanila, hindi rin siya mabigyan ni Mark, malamang nagtatampo ng mga bata sa kanya. Sigurado galit na rin si Beth sa hindi niya pagpapakita. Napatigil siya at napailing. Si Beth magagalit? Imposible. Akamang iinom siya muli sa bote ng beer nung may maalala. Shit, the sofa. Napapikit siya matapos maalalang may utang ito sa kanyang sofa. Nasa dalaga lahat ng cards niya pero ang kapalit nun hindi pa niya nakukuha. Bumigat ang paghinga niya at mas lalo lang sumigid ang kagustuhan niya makauwit makayakap na kay Beth. Kaya lang may 2 araw pa pero hindi na niya kayang maghintay ng matagal. But nandito naman si Sheila. Ito na lang ang gagawin ng trabaho habang siya uuwi na ora mismo. Hinanap niya ang cellphone na tinawagan si Mark. Buy me a plane ticket, Mark. What the heck is? Ang lalim na ng gabi. Bukas ka na lang umuwi. Now, Mark, ngayon na. Gawan mo ng paraan. Kung hindi ka makakabili, sunduin mo ako dito. Hindi mo ako sekretary, hindi mo rin ako driver. Bulong-bulong nito habang nagmura, ngunit napangisi lang siya.